Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, kung saan ka mang sulok sa mundo, kaibigan, I wish you well. Welcome to the Parking University. Andito tayo ngayon nakapark, kaibigan. Let's share knowledge. Ang topic natin ngayon, kaibigan, is taking risk. Ito yung sabi na Earl Nightingale na take more risk daw, kaibigan. Wow, bakit natin to i-tackle, kaibigan? Napaka-inspiring tong sinabi ni Earl Nightingale, kaibigan. Okay, so sabi ni Earl Nightingale is 98% daw sa tao, kaibigan, is we are gusto natin yung safe. Okay, 2%, itong 2% gusto din natin ng, kung ikaw ay nabilong sa 2%, ito yung mga tao daw na hindi are taking more risk. Ano ba tong risk, kaibigan? Okay, so for example daw, kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, ikaw ay isang trabahante, the higher the position ang makukuha mo, kaibigan, or the secured yung salary mo, kaibigan, na parang takot ka nang mag-venture na ibang bagay, the higher the risk daw yun, kaibigan. Kasi sa feeling daw natin na when we are in a job, pag nasa trabaho tayo, lalo na pag parang feeling natin stable yung trabaho natin, stable yung company natin, may security na tayo. Okay? Ito ang sabi ni Earl Nightingale na kung ikaw ay nanarabaho, kung ikaw ay nasa nag-empleyado, kung feeling mo ikaw ay may security na doon, yun ang pinakamalaking risk daw, kaibigan. Okay? Kasi anytime pagtanggalan ka sa trabaho, pag matanggal yung trabaho or ma-dissolve yung ano mo, which is out of your control, hindi mo yun makontrol, most likely nga, pag wala ka daw ibang ginagawa or wala kang ibang risk na ginagawa, na biniventure na ibang bagay, you are at really high risk, kaibigan. Wow! Diba? Kung ikaw ay nasa kumpanya, lalo na pa ikaw ay 10 years na dyan, 15 years na dyan, 20 years na dyan, hindi talaga ako mag-venture na ibang bagay kasi stable ako dito. Okay, yun yung thinking ng 98%, kaibigan. So, ito namang 2% daw, kaibigan, is ito sila yung mga tao daw na ganito daw yun. Yung universe daw, kaibigan, is it will reward to the people or to the person na they will take more risk, kaibigan. Wow! Wow! Bakit ano ba ang nandito sa risk? Ang ano ni Earl Nightingale is, for example, kung tayo daw ay nagtatrabaho ng 8 to 5, 9 to 6 sa isang kumpanya or empleyado, which is belongs to 9%, 98%. But if you venture daw outside of that 8 to 5, kaibigan, pag ikaw daw ay you devote yourself to learning, nagle-learn ka, okay, so change mo yung mindset mo, reward mo yung mindset mo, nagsusulat ka ng libro kung iyon yung hilig mo, sa side hustle mo, kaibigan, sa after office hours mo, nagsusulat ka ng libro. Okay, so it could be nagsusulat ka ng kanta, or it could be nagtitinda ka ng ice candy, barbecue. So anything na side hustle daw na ginagawa mo outside of that office hours, kaibigan, outside sa employment mo, kaibigan, that's already taking risk. Okay, because nagtitake risk ka kasi wala namang wala naman talagang certain daw sa buhay. Pero if you think na hindi ka nagtitik risk daw, nasa trabaho ka lang, kaibigan, at wala kang ginawang iba, you are more high risk daw, kaibigan, sa mga taong gumagawa ng something risky. Okay, so risky itong ginagawa ng iba. For example, nag-start sila ng business, or it could be nagsusulat sila ng libro. Okay, it takes a lot of their time, effort, di natin alam kung mabinta yung libro or hindi. Or nag-start sila ng small business, anything na any business, or YouTube, or anything na channel or podcast channel na ginagawa mo, tulad ng ginagawa ko ngayon, kasi gusto ko, hilig ko, outside of my office hours, gusto ko lang i-share yung mga nabasa ko rin, yung knowledge na nakuha natin, i-share lang natin. It could be may manood or walang manood, it's okay with me, kasi at least na-share lang natin, at saka at least mayroon tayong ginagawa na iba, kaibigan. Okay, so magnegosyo ka outside sa napaka-scary, ganito daw yun, kaibigan. Pag may ginagawa ka daw something na hindi common, for example, may pinapasukan kang negosyo ba yun, or may pinapasukan ka na side hustle, or anything na hilig mo or gusto mo that you think ma-achieve mo in the future, mostly daw, kaibigan, pagtatawanan ka doon. Okay, so pagtatawanan ka sa mga majority sa pagtatawanan ka sa
it could be your close friends, families, or the crowd, or yung mga tao, kaibigan. So anything na hindi common sa kanila na ginagawa mo, if diting na wag mo yang gawin kasi napaka-risky yan, baka maubos lang yung ano mo dyan, oras mo, maubos lang yung pera mo dyan, wala kang mano dyan. Okay, so sabi ni Earl Nightingale, kaibigan, ang success daw, kaibigan, hindi daw yun yung achievement mo, kaibigan. Okay, it doesn't mean kung ano yung na-achieve mo, but yung success is kung mayroon ka daw pinupursue na gustong mo na goal, pag ikaw ay nag-fail at saka hindi ka nagsusurrender, continue ka pa rin ng continue, you are considered as a successful person or di, kaibigan, kasi you are keep improving and improving. Wow, kaibigan, di ba? So ang success talaga is subjective, different meaning sa bawat ng isang tao. So kay Earl Nightingale, iba yung success niya, sa isang tao iba yung success niya. So ito yung ngayong ano niya is hindi yun about sa achievement mo, but kung ikaw ay progressively daw na nagkukumit sa goal mo, sa mga gusto mong gawin, you are considered a successful person. So ito pa, kaibigan, so yung tao daw na hindi walang fear ba, yung taong walang fear. So kung ikaw ang taong walang fear, wala ka talagang kinatatakutan, so risk taker ka talaga masyado, so hindi daw din yun maganda, kaibigan, kasi it could shorten your life. Kasi hindi, di ba, yung mga taong umakyat ng napakahaba na tumalon, kasi nga wala silang takot so hindi daw yun din maganda masyado, kasi it could end your life shortly kasi wala kang takot So yung fear, kaibigan, normal daw yun natin, kaibigan. So itong fear, normal yan natin na mapi-feel na mag-caution sa atin pag magwa-warning sa atin na baka may hindi dito maganda, baka mayroong danger dito or may anything dito. Okay, but too much fear daw, kaibigan, na for example may opportunity daw sa harap mo pero hindi mo sinimulan or hindi mo ginawa or hindi mo tinake actionan kasi natatakot kang mag-fail, natatakot ka na baka safety na itong ginagawa ko, bakit gumagawa pa ako ng iba, may 8 to 5 na akong natrabaho, bakit ko pa to i-try itong side hustle or business na ito or anything na gusto kong gawin na posible nga makapagbigay sa akin ng another income, bakit ko pa to gawin, risk ito, it's consume my time. Pero pag takot ka daw na gawin mo, kaibigan, yun daw yung 98% na mga tao, kaibigan. Most likely you are really scared about life din daw, kaibigan. So it could be takot ka talaga sa buhay because life itself is a risk, kaibigan. So kahit hindi ka daw gumagawa dyan, wala kang ginagawa, nakatunganga ka lang, it's already a risk. So life is already at risk. It could be, diba, tingnan mo yung iba, inatake, nakaupo lang, kumakain. So life is already always at risk. But ang point ni Earl Nightingale is, kung titingnan natin yung 2% na tao, if we want to belong the 2%, which is, for example, it depends kung ano yung gusto natin. For example, gusto natin yung financial freedom. Sino ba namang hindi gusto ng financial freedom or extra? Di ba? Ang ganda ng may financial freedom, kaibigan. So in this channel, I always talk about mindset, growth, learning, and also, end of the day, success, kaibigan, happiness, and of course, financial freedom, kaibigan. Kasi kung mayroon tayong financial freedom, pag makuha natin yung financial freedom, kaibigan, we can do whatever we want, kaibigan, whenever, whoever, at how many times. Ganyan yung power kung may financial freedom tayo, kaibigan. It doesn't matter kung ano yung amount kasi iba't iba nga yung tao, but imagine if mayroon kang financial freedom, you can just pay anything, buy anything, or it's not all about money, kaibigan. But money is energy, and money is a very good tool, kaibigan. Okay? Very good tool na pwede nating magamit. Okay, so yun nga itong sabi ni Earl Nightingale. So we should take risk daw, kaibigan. Become more risk taker. Pagtawanan tayo niyan, kaibigan, si Alexander Graham Bell, kaibigan, isang professor, pinagtatawanan siya dati nung sinabi niya na ang message pwede matransmit 1 mile away, 2 mile away. Yun. Pinagtawanan niya, bakit naman matransmit yung voice? Tingnan mo ngayon, mayroon ng telepono, mayroon ng text messages. So it happened, kaibigan. So if you think mayroon ka daw idea or anything na natatakot ka na simulan, baka pagtawanan ka, kaibigan. So you should ignore other people's opinion. Kaya yung success mo, kaibigan, at saka failure mo, kaibigan, is
hindi daw yan nagmamatter sa opinion ng ibang tao. Nagmamatter yan sa opinion mo kung ano yung opinion mo, kung ano yung gagawin mo. Okay? So wow kaibigan, we should take more risk. Okay? Wow! Napakaganda to kaibigan. Napakaganda kasi kung tatanungin mo majority sa mga tao, lalo na pag ikaw ay nasa taas na posisyon, takot ka talagang mag-risk kasi andyan ka na sa posisyon na yon. But you are more risk kaibigan pag hindi ka daw gumagawa ng ibang bagay outside of your comfort zone mo. Okay? So, pag ang tao daw kaibigan na palaging daw nag-iisip, the universe will reward to this person. Palaging nag-iisip, palaging nagtitake action kaibigan. Okay? Kasi pag ikaw ay nasa trabaho na at saka kabisado mo na lahat yung trabaho kaibigan, hindi ka daw nag-iisip Kasi alam mo na, subconscious mind na yung gumagalaw sa'yo. But kung ikaw ay lumabas sa comfort zone mo, mayroon kang bagong mini-venture, it could be nagbibinta ka ng something, it could be distributor ka, reseller ka, it could be networking, it could be anything na very different sa'yo kaibigan na hindi mo ginagawa before. Napaka-scary yun kasi nga wala kang knowledge doon, wala kang ano doon, but tinatry mo. Pag nag-fail ka kaibigan, yung failure daw kaibigan is normal yan talaga sa life natin. So if you fail, mas mabuti pa nga tayo na mag-fail kaibigan kaysa hindi talaga tayo mag-try. Not trying is a failure already kaibigan. Pag tayo daw ay nag-fail kaibigan, it doesn't mean it's a failure. Because if you just keep going and going, you will learn from there kaibigan. Then later on, there's a kasabihan ni Ryan Holiday that obstacle is the way. Okay, so ang success kaibigan or ang reward kaibigan is behind yan sa obstacle. Okay, so lahat ng gusto nating gawin na rewarding, walang smooth na path. Okay, kung smooth pa yan na path, wala pa yang hindi ka pagtatawanan ng mga tao, kaibigan mo, pamilya mo, or anything na very difficult, mag-experience ka ng multiple failures. Marami na sana taong successful, marami na sanang taong gustong nagawa yung gusto nila, marami na sanang taong yumaman, diba? Kung titingnan natin bakit kunti lang sila, bakit kunti lang tong tao na to, bakit 2% lang tong tao na to, kasi they do the things na hindi ginagawa ng ibang tao. Ginagawa nila yung nag-fail sila, proceed kasi the path of success, maraming failure and there's obstacle is the way kaibigan. Kung saan yung obstacle kaibigan, yun yung way kaibigan. Pag mag-follow tayo sa 98% sa crowd kaibigan, hindi yun ang success kaibigan. Kasi kung titingnan natin, 98% ng tao hindi successful. So hindi tayo magpapalo doon kaibigan. Ano yung pinapanood ng 98%? Ano yung ginagawa ng 98%? Obserbahan natin, huwag natin gawin. Kung ano yung ginagawa ng 2%, andito sila dumaan sa obstacle, failure, scary, napaka scary, magfe-fail ka, malulugi ka, comeback, lulugi ka, but this is the way of 2% kaibigan, way of success daw kaibigan. Alright kaibigan, hopefully hindi ko nasayang yung oras mo, and I wish you well. Be grateful kaibigan, close your eyes, open your arms, touch your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. So yun yan. Boom, shakala, nagkala-kala, liki.